Bible, buksan po natin mga Bible po sa John chapter 5, verses 24 to 25. Ito pong sabi, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Pakatandaan ninyo na darating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sino mang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ito po ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po. Sa lahat ng salita, ang salita mo po ang nagbibigay ng buhay. At alam po namin, Panginoon, whatever is happening, Panginoon, sa buhay po namin, you are there. You remain God. At hindi po mababago ng sitwasyon namin ang pagka-Diyos mo. At salamat po, Panginoon. May Diyos kami na tinatakbuhan patungo, Panginoon. May Diyos kami na nagmamalasakit para sa amin. At salamat, Panginoon, may buhay na walang hanggan ka na iniaalok, Panginoon, para sa lahat ng mga tao. Salamat, O Diyos, sa paming dalangin. In Jesus' name, Amen. Nagsiupo na po ang lahat. Okay, yan. So never ever forget na lahat ng mga nakay Kristo ay isang bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, sila ay bago na. So you are a new creation. You are a new creature, no? Not hindi yung naging mula kambing, naging tupa. Hindi naman ganon. Okay? Tao ka pa rin, pero hindi ka na basta tao. Okay? Dati kang makasalanan, ngayon ligtas ka na, ngayon banal ka na dahil sa katwiran ng Panginoon, dahil sa Panginoong Jesus. There are many people, even Christians, who are still unsure if they are saved or not. No? May I ask you, pag namatay po ba kayo, sigurado kayo pupunta kayo ng langit? Salamat po dun sa isang sigurado. Bakit ba? Hindi ka sure? Okay. Are you sure when you die, you'll go to heaven? Hallelujah. They feel that because of their continuous mistake and unintentional sins, ito yung grounds nila para po magduda po sila na sila po ay pupunta sa langit. No? Nagdududa sila, pupunta ba ako sa langit? Hindi naman ako perfect. Pupunta ba ako sa langit? Nagkakasala pa rin naman ako. But it is not a ground. If God is so gracious sa atin, hindi naman ito ground para magpatuloy po tayo sa paggawa ng kasalanan. Okay? This is not a ground for us. Even if the Lord is so gracious, hindi naman natin sasamantalahin ang pagiging gracious o kagandahang loob ng ating Panginoon. But again, nagkakaroon ng doubts sa puso natin up until now. Listen, up until now. Meron pa rin mga doubts sa puso po natin. And those doubts cannot save you. Kasi if you are doubting about your salvation, sasabihin niyan, hindi ka kasi nakakagawa ng perfect paano ka maliligtas? So nagda-doubt tayo doon sa ganung mga situation. But that's not the case. The main thing is, naniniwala ka ba talaga sa Panginoon? No? Yun yung main thing. Naniniwala ka ba talaga sa Diyos? Naniniwala ka ba talaga sa Panginoon? O nakabase ka pa rin sa mabuting gawa mo? This will affect your day-by-day living and service sa Panginoon. Ito po minsan na issues lagi ng mga Christians, no? If you are not putting or fully trusting God, ito yung magiging malaking problema po sa atin. Magdadaw tayo kung tayo ba ay papasok ng langit, and because of that, affected po yung service po natin sa Panginoon. What we are doing, no, lalo na sa paglilingkod natin sa Panginoon, pati na yung pagpunta po natin sa church, lahat ng ginagawa natin para maligtas, wherein dapat maintindihan natin, kaya natin ginagawa ang pagsamba, ang paglilingkod, ang pag-awit, ang pagtugtog, ang pangangaral, paghayo, dahil tayo ay iniligtas na ng Panginoon. If you're going
to really read. Ito pong binasa po natin kanina, makikita nyo po yung two conditions, no? ng tao. Okay? Sad to say, madaming mababait. Listen to this. Baka ma-shock kayo. Maraming mababait ang mapaparusahan sa impyerno at maraming nagkasala ang pwede pumasok sa langit. Ganon, pastor. Di ko naman sinabing maraming makasalanan ang pupunta sa langit. Sinasabi lang natin from their old life, dating masama. But because of Jesus, makakapasok sila sa langit. Maraming mababait na mga tao, they're not going to heaven. Bakit? They're doing it for themselves. They're not doing it because of Christ. That's the difference. Nakikita niyo yung difference, mga kapatid? You are not doing your service for yourself. You should do your service for the Lord because you are saved. That's the difference. Kaya nga po makikita mo sa quality ng services na meron ang isang Kristiyano kung ano yung belief na meron po siya. Kaya titingnan po natin lagi yon. Let us always check ourselves. Hindi issue yung masipag ka sa gawain. Kasi kapag nasa Panginoon ka, sisipag ka talaga sa gawain. Amen? Hindi issue yung masipag kang mangaral. Okay? Ang issue dito, kung nasa Panginoon ka, sigurado mangangaral ka. Kasi hindi mo mako-contain, hindi mo madadala, hindi mo mapagkakasya sa puso mo yung joy na natanggap mo. Okay? Yung kaligayahan na natanggap mo nung iniligtas ka ng Panginoon na dati na ikaw, ako, tayong lahat na nagkasala, ay makakapasok sa walang hanggang buhay. Kaya nga mga kapatid, your feeling will not determine your salvation, but the truth will determine your salvation. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, kung yung pinaniniwalaan mo ay totoo, it will determine your salvation. That's the reason why God sent His only begotten Son. Pinadala niya yung kanyang kaisa-isang anak, si Jesus Christ, for us to know the truth. Amen? So, doon sa binasa po natin, pwede po ba yung mic? Naintindihan niyo po yung sinasabi ko? Ako po kasi hindi ko naintindihan yung sinasabi ko. Okay, anyways. Doon po sa nabasa po natin, there are two conditions or there are two groups of people na makikita at mapapansin po natin. The first group, those people who already crossed over. No? Yun po yung title po ng ng team po natin, crossover. Sabi nyo nga crossover. Sa basketball, di ba, may crossover na tinatawag. Amen? Yung mga lalaki, nagbabasketball kayo? Di ba may crossover na tinatawag? May exhibition pa yung ginagawa pagka di ba? Tama ba? Pag nagko-crossover, tapos yung mga babae na nanonood ng basketball, palakpakan. Tapos yung mga lalaki na mahihilig sa exhibition, palakpakan pag naka-crossover, di ba? Amen? And you make strategies para makalusot. Di ba? Ganun din sa school. Pag may ginawang kalokohan, kumo-crossover kay teacher. Tama? Gumagawa ng palusot. Pag nakalusot, yes! Ba't kayo nagtitinginan dyan? Okay? Di ba? May mga ganon. Nakaka-crossover tayo. And yung pag... Hello. Tapos, sa pagiging single, nagko-crossover din tayo mula sa pagiging single papunta sa pagiging double. Hindi. Sa pagiging married. No? So, nagko-crossover tayo. Di ba? Ginagawa natin yan. Nung una, okay, parang nagpi-please pa lang tayo dun sa babae. Tapos, ganda si babae, no? Nag-iisip, pakakasalan ko ba itong tao na ito o hindi, etc. Then, pagkatapos, pareho kayo, makaka-crossover ng sabay. No? Sabay tayo, di ba? Yun lagi yung I wanna grow old with you. Ano ba yun? Ang kanta na yan. Basahin na yun, walang sumasagot eh. Okay. So, naka-crossover tayo, di ba? From single to married life. Okay? Nakaka-crossover tayo.
Ibig sabihin, iniwan mo na yung dati mong buhay kasi nakahakbang ka na patungo dito sa bagong buhay. Pastor, bakit ganun? Kala ko ba, double na, kala ko ba married na? Bakit parang single pa rin? Diba? Minsan may mga ganon. So, dati nagagawa mo yung gusto mo, but because you died, tama ba? You died. And you get married, you died. Tama naman eh. Patay ka na sa dati mong buhay. Kung dati, kung ayaw halimbawa ng misis mo na ang tawag doon, kung ayaw ng misis mo na nagdodota, Dota pang tawag nun di ba? Kung ayaw ng misis mo na Mobile Legends ka, nung single kayo, tapos ngayon yun pa rin ang ginagawa mo, ibang usapan na yon. Dapat pinag-usapan yon kasi nga, you cross over. Nag-crossover na tayo. Then another thing, si Mrs. naman, para lagi na lang si Mr. ang kinakawawa, di ba? Pag nagsasermon yung mga pastor. Okay? Pag sinabi kay Mrs. naman, pag sinabi na, dito ka muna sa bahay, no? Huwag kang makikipagchismisan sa labas. Minsan may ganun eh. Nung single ka, okay. Pero ngayon, double ka na, ganun Tapos, di ba? Online na daw, hindi nga umalis, online naman na daw. Pero ibig sabihin, mga kapatid, yung dati natin buhay, iniwan na natin iyon. Maliwanag po ba? So again, crossover is about humakbang ka. You advance. You change your position from back to the front or from left. Saan ba left nyo? Ito, from left to right. Ibig sabihin, wala ka na dito, nandito ka na. Ibang sitwasyon na to, ibang sitwasyon na ito. Okay? Maliwanag po ba? So, ito yung una, who already crossed over, and the other is those who are spiritually dead. Okay? Yung mga naka-crossover na, nakatawid na, at yung mga spiritually dead pa rin. Okay? So, dalawang condition based po dun sa binasa po natin kanina. So, number 1, those who already cross over. Sabi sa verse 24, makibasa nga po, Sister Lynn. Sino ba yung mga naka-crossover? Sabi dito, pakatandaan ninyo. When Jesus say, pakatandaan nyo, you should remember this, it's very important. Okay? Ito yung mga katabi mo, importante yan. Sabihin mo sa kanya, importante yan. Ito, nakakalimutan. Pag sinasabi ni Jesus, makinig. Pag sinasabi ni Jesus, pakatandaan ninyo or remember this, no? Tignan nyo yung word niya. Ito yung issue ng naka-crossover. Hindi ito issue para maka-crossover. Gets nyo? Hello? Kasi nagagamit po ito, usually, at kapag ginamit ito, ang nangyayari po, nauuwi sa good works. I mean, pag sinabing nauuwi sa good works, nagsusumikap ang mga tao para maligtas. Nagets niyo mga kapatid? But this issue, itong verse 24, ang sinasabi nito, isa ka ng ligtas. Okay. Sabi, ang nakikinig, samahan niyo po ako, 1, 2, 3. Ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Sino yung mga naka-crossover na? Those who hears the truth. Okay? Pag naka-crossover ka na, adik ka na sa katotohanan. Okay? Tignan nyo ito, napapansin ninyo. Kung mapapansin nyo ito, pagka nanliligaw kayo, gustong-gusto, meron tayong tinatawag na kilig eh. Tama? Diba, nakita kayo, nagkangitian kayo. Wow, pogi, gwapo. Diba? Tapos gusto mo, maka-crossover na, maging magjowa na kayo, tapos pag naging magjowa na kayo, diba, may magbabago at may magbabago, etc. Then after that, ano mangyayari? Nagiging mag-asawa na kayo. Pag naging mag-asawa na kayo, wala na yung kilig. No, wala na yung kilig. Puro kulog. Amen?
Wala na yung kilig, puro kulog. Ang ingay, platonic love, lumilipad. Boom, boom, boom. Instead of, mas lalo lumalim yung pagmamahal, ang nangyari, away. Hindi dapat ganun yung mangyari. Dapat the more na tumatagal, the more na minamahal. Amen? Uy, parang meron kayong dyan something. Anyways, sabi dyan, those who hear the truth. John 18:37. Basta tandaan niyo po ito. If naka-crossover ka na, hindi ka mabubuhay at hindi ka magiging masaya kung hindi mo lagi matutuklasan kung ano ang katotohanan. Sabi niya, kung ganon, isa ka ngang hari. Sabi ni Pilato, sumagot si Jesus, ikaw na nagsabing ako'y hari. Itong dahilan kung bakit ako pinanganak at naparito sa salibutan upang magpatotoo tungkol sa katotohanan, nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay ligtas na, you listen to God actively. You open your Bible, you read the Bible, naghahanap ka ng salita ng Panginoon that will supply your daily life. Kasi apart from the Word of God, hindi ka talaga magiging malakas at magiging malagong Kristiyano. The same as when we eat food. Lahat ng tao kumakain, tama? Anong nangyayari pag hindi ka kumakain? Ha? Nangihina, nababad trip. No? Kala nung asawa mo kung ano lang, yung pala gutom lang. Diba? Nangihina, bad trip, mainit ang ulo, away. Bakit? Kasi nga, hindi nakakakain ng tama. Natry mo na, kumain ka lang isang beses, isang linggo. Natry mo? Hindi What will happen to you? Kung ganun nga yung magiging kaso, mahirapan kang, hindi ka makakatayo. Kanina, binanggit nyo na, mainit ang ulo, away, etc., etc. Imagine ninyo sa spiritual life ninyo. Isang beses ka lang kumain sa loob ng isang linggo. Minsan ang natatandaan mo pa sa sermon naming mga pastor, yung mga jokes namin. Hindi yung Bible. Ano nang mangyayari sa inyo? Your life will become a very big joke. Not the word of God, but the joke of the pastor. Kaya minsan ang hirap na magpatawa sa harap Kasi, alam nyo, minsan may nagsabi, gusto namin yung pastor na yan. Bakit? Kasi ang daming joke na sinasabi niyan. But joke. When you are in Christ, dapat mahal mo yung truth. Amen? Sabi sa 10:27 naman, makibasa nyo nga po, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So you listen. You can distinguish the word of truth. You can distinguish the word of God. So, doon sa mga naka-crossover na, okay, you can determine, you can distinguish the voice of truth. Amen? Kaya itong gusto namin, ito gusto ko, hindi pala namin, gusto ko minsan, kaya lang, baka tamaan ako ng kidlat. Okay? Sino pa nakabasa na ng Mark Chapter 17. Sige po, Mark 17. Wala pa? Wala pa? Mark 17? Wala pong Mark 17. Hanggang 16 lang. See? So when I make a joke, tapos or when I trick you, baka may masabi po ako sa inyo, pan-trip lang, tapos amen naman kayo ng amen. Baka mamaya bigla akong kidlatan ni Lord, bigla na lang ako tumihaya dito. So, again, kapag ikaw naka-crossover na, mahal mo yung katotohanan. Amen? Hinahanap-hanap mo yung katotohanan. Kapag mahal mo ang asawa mo, hinahanap-hanap mo ang asawa mo. Ayaw mong mawala sa paningin mo. Ayaw mong hindi naririnig. Ayaw mong hindi nakakausap. Amen? Amen. At sabi, yung mga naka-crossover na, yung mga naligtas na, those who believe in the Father, no? Yung mga naniniwala na sa Ama. Okay? So, sino ba yung naniniwala sa Ama? Kasi dalawa yung talagang nakaka-crossover Yung naniwala talaga kay Jesus, naniwala doon sa Ama. Sabi po dyan, Sister Lynn, Isaiah 44 verse 6.
Sabi dito, ang sabi ni Yahweh, ang hari at tagapagligtas ng Israel, ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang simula at ang wakas, walang ibang Diyos maliban sa akin. So this is what the Lord is saying. This is what the Father is saying to us. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Okay? Ito matindi. People are creating their own God. Pakinggan niyo mabuti ito. Maraming mga tao, gumagawa sila ng sarili nilang Diyos. Kasi minsan inaatake natin ang Katolik kasi merong rebulto. Minsan inaatake natin yung iba na mga religion. Pero it's not the problem. The very big problem is this. Kaya hindi tayo maka-crossover sa ating pamumuhay is because we are creating our own God. Nagets nyo, mga kapatid? Gumagawa ka ng Diyos sa sarili mong itsura. Nagets nyo? Wala tayong takot sa Diyos. Kundi naggagawa tayo ng sarili nating Diyos na magliligtas sa atin. What the Bible is saying is, kung ano sinasabi ng Bible, yun yung Diyos na paniniwalaan po natin. Hindi yung Diyos na kinatha lang ng isip po natin. So, ano ibig sabihin? Pastor, ang daming sinabi ng Bible tungkol sa Diyos, tungkol sa Father. Yes, ang daming sinabi. That's the reason kung bakit kailangan tayo magbasa ng Bible para makilala natin kung sino siya talaga. Hindi ka gagawa ng sarili mo. Isaiah 45:5-6, sabi diyan. Basahin niyo po. Ako, si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita kahit hindi mo ako nakikilala. Grabe. You should believe that. From the beginning, hindi mo pa kilala ang Panginoon, pero habang tumatagal, the Lord will introduce Himself to you. The only thing is, you should believe Him. Okay? Sabi dyan, 6 sabi, ginawa ko ito upang ako'y makilala mula sa silangan hanggang kanluran at makilala nila ako, si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ang reason ganito, hindi mo siya kilala ngayon, siya yung unang gumawa ng hakbang para makilala mo siya. Nagets siya, mga kapatid? Hindi natin siya kilala, pero siya yung unang gagawa ng paraan para makilala natin siya. Noong unang panahon, nagpakilala ang Diyos sa bansang Israel. Ngayon, nagpapakilala ang Diyos. Timog, silangan, or hilaga, ayun pala silangan. Okay? Hilaga, silangan, timog, kanluran. God is introducing Himself to us. Siya yung unang nag-introduce. The same as, ang sabi ng Panginoon, bago natin siya minahal, tayo muna ang Kanyang minahal. Maliwanag, hindi mo masasabi, mahal mo ang Panginoon na hindi pinaparana sa iyo na mahal ka niya. Okay. Matthew 3:17, ang sabi diyan. Makibasa po ulit. At isang tinig mula sa langit ang nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So if you will not believe the Father, many people will go to hell because they are not believing the Father. Hindi sila papasok sa langit kasi hindi sila naniniwala sa Ama na si Jesus ay anak ng Diyos. Amen? So kung Diyos ang Ama, ang anak ay Diyos. Hello? Maliwanag po ba? Tapos yung naka-crossover, sabi dito, they have eternal life. Meron silang buhay na walang hanggan. Listen. Ba't parang naglalabasan niyo ba? Okay? Listen to this. Kahit yung mga nasa labas, makinig kayo. Okay? You have eternal life. Only if you believe the truth. Only if you believe the Father. If you're rejecting the truth, if you're not believing the Father, you have no eternal life. Kahit pa ipagsiksikan mo ang sarili mo sa langit. Marami mga magsasabi, nagpalayas ako ng demonyo. Marami magsasabi, nangaral ako. Marami nagsasabi, nagpray po ako at gumaling yung may sakit na pinagpray ko. Pero sasabihin ng Panginoon, sino ka? Hindi kita nakikilala. See? Si Jesus Christ, we need to honor Him as the Son of God. Maliwanag po, religion cannot save. Hindi makapagliligtas ang religion.
They have eternal life, those who believe. Okay? Kailan ito mangyayari? Yung eternal life, when you begin to believe what you have heard. 1 John 5:11-13, ang sabi diyan, makibasa po mga kapatid, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Only through Jesus. Hindi sinabi kailangan maging member ka ng Porto Church of Christ. Hello? Hindi sinabi pag naniwala ka kay Pastor Ricky. Hindi sinabi pag nag-o-offer ka ng malaki. Hello? Ang sinabi, ang may buhay, ang magkakamit ng buhay na walang hanggan, sino? Yung sumampalataya sa pamamagitan ng kanyang anak. And then, next is, they will never be condemned. Ito maganda mga kapatid. At ito yung totoo. Sumampalataya ka? Sumampalataya ka kay Jesus? Totoo? Kung sumampalataya ka kay Jesus, you already cross over, sabi, you will never be condemned. Ano ang ibig sabihin ng condemned? Okay? Hinahatulan. Saan? Sa kamatayan. Saan? Sa impyerno. Okay? Yun yung kasi sabi na iba, pinapanakot lang naman ng mga Kristiyano yung impyerno para mas maraming para mas mapuno ang mga simbahan nila. No. Hell is real. Nakapunta ka na? Hindi pa. Ba't ka niniwala? Hindi ko naman kailangan pumunta doon para maniwala ako. The Bible is enough. Pastor, paano kung hindi totoo ang Bible? It's okay. At least nabuhay ako na mabuti. Paano kung totoo ang Bible at hindi ka naniwala sa Bible? Sigurado, sa impyerno punta mo, ako pupunta ako sa langit. So you will be condemned. Bakit? Kasi nga, hindi ka sumampalataya kay Jesus. Hindi ka naniwala sa Ama. Hindi ka naniwala sa katotohanan. So, they will never be condemned. Sino? Romans 8:1. Sabi dyan, mga kapatid, basa. Sige. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Tingnan mo katabi mo, nakikipag-isa ka ba? Diba? Tingnan mo katabi mo. Ang nakikipag-isa kay Kristo, it doesn't mean perfect. Pero nakikipag-isa kay Kristo, ang ibig sabihin, you will know the truth. Sasabihin sa iyo ng Lord kung anong katotohanan, and God will tell you yung mabuti at yung masama. And you will continue to live a life that is holy. Pastor, ibig sabihin to live a life that is holy. Ibig sabihin, hindi ka nabagay sa sanlibutan kasi ang buhay mo panlangit na. Amen. Kaya kung ikaw ay Kristiyano na, dapat ang trabaho ng buhay mo, i-please, i-glorify si God. Sa trabaho, hindi ka mandadaya sa oras. Sa trabaho, hindi ka mangungupit ng kung anumang materyales. Sa trabaho, okay, you really do your best para mag-glorify ang Panginoon. Sa relationship, sa mag-asawa, you love your wife and your wife only. Huwag titingin kung saan-saan, huwag tititig kung saan-saan. Pastor, iba ba sabihin, pag naglalakad ako, lagyan ko na lang ng ang tawag doon sa kabayo? Bukado ba ang tawag doon? Okay? Lalagyan ko na lang ng bukado yung ko para hindi na ako makakita ng... Sa harapan mo may babae pa rin Sa harapan mo may lalaki pa rin Ang ibig lang sabihin nun, you will understand you are now doing the right thing. Ibig sabihin, kahit may nangaakit pa sa'yo, hindi ka na magpapaakit doon. Amen. Hello? Sa family, okay? Napiplease mo ang Panginoon kasi nga po, nakipag-isa na po tayo sa ating Panginoon. Kahatulan. Ano sabi ng Bible? Ang makakapasok lang sa kaharian ng Ama ay yung mga sumusunod sa kalooban ng Ama. Maliwanag po. Okay, next. Sabi dito, 2 Corinthians 5:18, sinabi ko na ito kanina sa inyo, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So kanina, crossover,
Kung dito makasalanan ka, ginagawa mo yung kasalanan, ano pa mang kasalanan ang ginagawa mo, pagdating dito, kabanalan ang ginagawa mo. Kung ano yung gusto ng Diyos, yun ang ginagawa mo. Pastor, paano namin malalaman ang gusto ng Diyos? E di, basahin mo ang salita ng Diyos para malaman mo ang salita ng Diyos. Pag tinatamad tayo na basahin ang salita ng Diyos, dalawang bagay lang yan. It's either we really are not saved or you are being oppressed by the devil, binubulungan ka, sinasabihan ka outside, huwag ka nang magbasa. Why? Because God wants you to be fruitful. Gusto ng Diyos maging fruitful ka. Pastor, ano yung pagiging fruitful? Ibig sabihin, yung buhay mo talaga mababago, and because your life is being changed, maraming mga tao ang makakakilala sa Panginoon dahil sa iyo. Lalapit sila sa Panginoon because you are His children. You are His child. Kasi nakikita na sa buhay mo yung fruit ng banal na espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kapayapaan, pagpipigil sa sarili. Nakikita na yan. And because you have those characters, then somehow nagiging fruitful po tayo. Hindi na tayo yung dating gumagawa ng masama at nilalayuan, ngayon gumagawa na tayo ng mabuti at nilalapitan. And then sabi sa John 5:28-29, huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sabi sa verse 29, at sila'y babangon, lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan, at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. See? Yung gumawa daw ng hindi pala daw, ang sabi dito, sure po ito, lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. So lahat ng namatay na, dadating ang panahon, maririnig nila ang tinig ng Diyos, at pag narinig nila ang tinig ng Diyos, ang Panginoon, babangon, kaya lang different ang pupuntahan. Sino yung gumawa ng mabuti? Yung kanina na binasa natin doon sa verse 24. Yung mga naka-crossover, sino yung gumawa ng masama? Ito po, number 2. Nandito pa tayo sa condition na spiritually dead. Pag sinabi po nating spiritually dead, ibig sabihin sa Tagalog ay patay spiritually. Ibig sabihin, wala tayong muwang pa spiritually. Ephesians 2:1 ang sabi po dyan. Sabi po dyan, Ephesians 2:1. Sige po. Makibasa po. Nung unay, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. So ang paggawa pala ng pagsuway, ang paggawa pala ng kasalanan ay nasa estado ng pagiging patay. Actually, doon sa verse 25, Sister Lynn, doon sa John, yung pinakita nyo po kanina, sabi po diyan, tinan nyo. Pakatandaan ninyo na darating ang oras, kailan? Ngayon na nga. Every time the people read this verse, literally ang ibig sabihin, ngayon na nga. Every time you hear the word, ngayon na nga, iyon na nga, nang maririnig ng mga patay. Sino yung mga patay? Dalawang patay, yung tinutukoy po dito. Patay spiritually at yung literal na patay. Okay? Ang tinig ng anak ng Diyos at sino mang makinig sa Kanya ay mabubuhay. So sa second coming ng Panginoon, pag nagsalita na ang Panginoon, yung mga patay, mabubuhay. Pero yung mga nabubuhay ngayon, pag narinig natin ang salita ng Panginoon, preach by anyone. Hindi kailangan pastor lang. Listen ha, kasi minsan naniniwala tayo pagka mga leader lang ng simbahan na laging tumatayo sa pulpito, yun lang pinaniniwala natin. Anyone, even you. Whenever we preach the gospel, dapat nga lahat ng Kristiyano ay pinapangaral ang mabuting balita. Sa trabaho ninyo, ipangaral ninyo ang mabuting balita. Amen? Pastor, paano ba papangaral ang mabuting balita? Simulan mo muna sa buhay mo. Ang hirap po na ipangaral ang salita ng Diyos kung buhay natin hindi naka-align sa salita ng Diyos. Start at your home. Simulan mo sa sarili mo. Then preach the word of God. Then they will listen. People will listen to you kasi kita sa buhay mo. Gets nyo?
Sabi ko nga po sa inyo, maraming mga tao aalis sa simbahan kasi ang pagpasok nila sa simbahan, hindi nila makita sa mga tao na nagsasabing may Diyos sila. Yung nagmamanifest yung Diyos sa buhay po nila. Kaya nga sabi po dito, yung mga patay, pag narinig salita ng Panginoon, mabubuhay sila. Ang ganda po nito. Okay? Hindi aware, no senses until God works in them. Ito yung kailangan. Maraming mga tao, naririnig lang. Totoo naman po eh. Kailan po ba pumasok si Magellan? 1521. So, ibig sabihin, 1521, nakapasok na yung Bible, malamang, yung mga praile nung unang panahon, para manakop. Yun muna ginawa nila eh. Mananakop, tapos mananakot. Tapos manakot, babasahin nyo salita ng Panginoon, yung mga tao tuloy, takot. Pero again, there's a good thing about fear. Kasi kung walang fear, you will not believe. At least, dadating yung time, pag pinaniwalaan mo, at nabuhay ka doon sa paniniwala mo, dahil sasabihin mo, ay, tama nga pala. Pag na-preach ang salita ng Panginoon faithfully, those who are or dead spiritually will rise up. Yun yung maganda po doon. Okay? Then, sino pa to spiritually dead? Sila yung yung nakakarinig physically, but only whom Jesus would choose will cross over. Tandaan natin, maraming mga tao na magsasabi, nakikinig sila ng salita ng Panginoon, pero ito yung pakatandaan ninyo. Si Jesus pa rin ang mamimili kung sino talaga yung nakikinig. Si pastor, pwede niyong dayain. Pastor, nakinig ako. Yung mga kapatiran, pwede niyong dayain. Pero si Jesus yung pipili kung sino. Okay? Sabi diyan, Matthew 22 verse 14. Makibasa po. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang mapipili. Ang mabuting balita pinangaral sa lahat. Pero si Jesus Christ ang hahatol at pipili kung sino yung totoong nakikinig. Maliwanag po. And then, sabi pa, those who are spiritually dead, sabi sa verse 25, okay, pakatandaan ninyo na darating ang oras ngayon na nga, maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at sino man makikinig sa Kanya ay mabubuhay. Sino ba yung makikinig talaga? Okay? Kasi iniisip natin, Pastor, kapag dinala namin sa church, automatic ba yun? Tatanggap na sa Panginoon? No! Hindi. Sino dito? Siguro buwan o taon bago sila nabaptize. Sige nga, taas sa kamay. O, di ba? Ibig sabihin, hindi matik. Ang tagal. Di ba? Maaari, deep inside your heart, talaga bang tatanggapin ko to? Dadala ba ako ng puso ko? Pero the time you believe, kahit hindi mo pa sinasabi kay pastor, the time you believe the word of God, kahit hindi mo pa sinasabi kay pastor, kahit hindi ka pa pumupunta dito sa harapan, that is the time that the Lord is giving you the eternal life. Kasi spiritually, naririnig mo na talaga ang sinasabi ng Diyos. Kasi yung iba, physically can listen. Naririnig nila, ilang beses nga eh. Punta ka sa Catholic, sa Methodist, sa Iglesia ni Cristo, sa Muslim, sa kung sino-sino, napapakinggan natin. That's the only thing we can do. The ability to hear. Pero yung spiritual ears natin, is mangyayari lang kapag ang Diyos binuhay tayo at sa paanong paraan niya tayo bubuhayin sa pamamagitan ng mabuting balita. The time na pinakinggan mo at pinaniwalaan mo ang mabuting balita is the beginning of your eternal life. Because you yourself is committing yourself to God. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, ang ikahihiya ako sa harapan ng maraming mga tao ay ikahihiya ko rin naman sa harapan ng aking mga anghel sa langit. Sinabi niya rin yon. Pero listen, sa simula nahihiya ka, gusto mo nang lumakad, pero hindi, parang ganito. Because you are thinking, talaga bang tama ito? Hindi naman masama. Litin ko, hindi naman masama. Kasi maraming mga churches din ang gumagawa sa simula, maganda, pero sa kasunod, hindi na itinuturo yung Bible. Meron na silang sariling Bible.
o sariling aklat na itinuturo nila. Pero ito, ang sinasabi ng Panginoon, again, this is not the work of the pastor to make you believe. It is the work of God who is alive, kumikilo sa puso mo. Kahit anong pananakot ang gawin ko sa iyo, kung hindi mo talaga napakinggan, kahit gaanong pambobola ang gawin ko sa iyo, kahit gaanong persuasion ang gawin ko sa iyo, if God will not open your heart, then it will not happen. Okay? Kaya yan sabi, marami ang tinawag, kundi mapipili kasi si Jesus ang mapipili. So, paano natin masasabi na sila po ay talagang lalapit sa Panginoon? Ito po, hindi na natin mariresisto kasi si Lord na nagdala sa atin. The Father will bring them to Jesus. John 6:44, ang sabi, walang makakalapit. Samahan niyo po ako para masaya. 1, 2, 3. Walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. Diba? Gets siya? Kahit magpumilit ka, pupunta ako sa church, gusto ko maligtas, basta ganito. Pag ayaw ng Ama na dalhin ka, hindi ka talaga makakapunta. Kayo mga nakarating dito ngayon, sasabihin ko po sa inyo, it's not an accident that you are here. Gets nyo? Kasi, kung aksidente yan, ang pangit mo, na-aksidente ka Wasak-wasak ka. Ang ganda mo nung pumunta dito, ang pogi mo nung pumunta ka dito, pagdating dito, aksidente lang pala, nandito ka. Hindi. Binugbog tayo sa labas. Pagpunta mo sa Panginoon, the Lord will restore you. Babaguhin ka ng Diyos. Yun yung kaibahan. Okay? Sabi diyan, at lumalapit sa akin, ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Yung panahon po ngayon, mga huling araw, this day is one of the last days na sinasabi po ng Bible. Okay? Kaya ang dami mga tao nagkikreate, magugunaw ng mundo, may ganito, may ganon. Kasi may gera na. One of the last days, pasimula pa lang ng paghihirap. Pero pagdating ni Jesus Christ, makikita siya ng lahat, bababa mula sa langit, nasa alapaap. Gets nyo? Okay, basta magpatakot. Totoo naman, rumors of war, famine, etc. Mangyayari po yan. Earthquakes, mangyayari po yan. That is one of the last days. Pero kung ikaw na kay Jesus Christ, hindi ka na masusurpresa. Kasi alam mo na ito talaga yung mangyayari. Kaya nga po, pag lumapit sa atin, pag lumapit tayo kay Jesus, sabi, bubuhayin po tayo muli. Okay? 1 Corinthians 15:22, ang sabi po dyan, sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Again, crossover. Dati kay Adan ka. Dati makasalanan ka. Okay? Ngayon, naka-crossover ka dahil kay Jesus. Sumampalataya ka. Dahil kay Jesus, tumanggap ka sa Panginoon. Then, meron kang buhay. Okay? Nawala ka sa kamatayan kasi kaugnay ka na kay Kristo. You are now connected to Jesus. John 5:26-27. Pakibasa po, kung paanong ang Ama mismo ang pinagmumulan ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. Binigyan niya ang anak ng kapangyarihang matol sapagkat siya ang anak ng tao. The authority has been given by the Father to Jesus Christ. Ayun po iyon. Kung bakit kailangan natin paniwalaan si Jesus Christ na siya yung katotohanan, it is because the Father who sent Him is the one who tells us si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus Christ lamang. So, clear na po ba mga kapatid? How can you know you really are the one who cross over? Babalikan po natin yung number 1. Paano mo malalaman kung talaga naka-crossover ka na? Sige nga po, sister rin outline mo po yung mga numbers, hindi po. Okay, babalikan ko po ulit yung number 1 ha. Alam mo na naka-crossover ka na kung ito na po yung buhay na meron ka. You are hearing or you want, nakikinig ka. Pag sinabi kasi nakikinig, patuloy yan, present Here's the truth. Kasunod, patuloy na naniniwala sa Ama. May buhay na walang hanggan at hindi ka nahahatulan. Ito yung naka-crossover. Ang
Listen, ganda po nito eh. Ang tunay na makakapasok sa kaharian ng langit ay yung hindi na natatakot sa paghatol na darating. Ulitin ko. Ang tunay na makakapasok sa kaharian ng Ama ay yung hindi na natatakot sa paghatol na darating. Because the love of the Father is perfected sa buhay niya. Because the one whom He sent is perfect. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At siya mismo yung perfecto. So, tinatawagan ko po yung tumutugtog. Patapos na po ako. So, tingnan niyo po ito. Pag may crossover, laging may pagbabago ng buhay. Nagets siya? Hello? Pag ikaw nabubuhay sa pagnanakaw, pag hindi ka nakaka-crossover, mamamatay ka sa pagiging magnanakaw. Kapag ikaw, yung taong manloloko, hindi ka maka-crossover, mamamatay ka sa pagiging panloloko. Kung ikaw ay isang, tawag dito, kung ikaw ay sinasabing chismosa at hindi ka maka-crossover, mamamatay ka sa pagiging chismosa. Okay? Kung ikaw ay mayabang, hindi ka maka-crossover, mamamatay ka sa pagiging mayabang. Sa lahat ng mga bagay na nabanggit, kahit dagdagan nyo pa, basta masamang mga bagay, kapag hindi ka naka-crossover, mahatulan ka sa kaparusahan. Impyerno kung saan ang Diyos kailanman hindi na makikinig sa mga panalangin natin. Wherein in hell, there are gnashings of teeth. Ibig sabihin, nagngingit-ngit, nangangatal. Galit na galit sila sa Diyos. Bakit sila galit na galit sa Diyos? Ito yung problema kasi sa maraming mga tao. Ayaw nilang pumasok ng simbahan. Ayaw nilang magbukalat ng Biblia. Nagpe-Facebook, mas gusto nila mga sexual content. Mas gusto nila mga kalokohan na content. Meron tayong may mga channels po tayo. A Moment with God, meron naman tayo niyan. Pero puro pinopromote natin because I'm confident what we are preaching here is the Word of God. We are so happy pag nakita tayo nakakatawa, tawa tayo, etc. etc. Pero until hindi ka nakaka-cross over, your life is in danger. Kaya nga po ito yung marami eh. Minsan maraming mga churches nagsasabi, kami totoo, kami totoo, kami totoo, kami tama, kami tama, kami tama, hanggang sila may mga tama. Ang problema, pagharap ng Panginoon, mali pala. Mali pala. Kasi kahit ikaw totoong simbahan, tapos ang ugali mo, sablay, hindi pa rin eh. Wala pa rin yung Espiritu ng Diyos sa atin. Kasi ang Espiritu ng Diyos magpapababa sa atin at kahit pa tayo pagtawanan, kahit pa tayo siraan, kahit pa tayo maliitin sa pagiging mga Kristiyano natin, we will have this heart, the heart of the Father, the heart of Jesus. Kahit na, haabutin ko sila. Kahit na, mamahalin ko pa rin sila. Kasi nga, naka-crossover na ako. Kung ang buhay mo, andun ka pa rin, sa kung anong ginagawa ng mundo, sayang ang mga effort natin ng pagsusumikap. Pero ito, kapag naka-crossover ka, nagsusumikap ka, then you have the knowledge of sin na. Kapag nakagawa ka na hindi maganda, then sabi ng Banal na Espiritu, kasalanan yung ginagawa mo, then humingi ka ng tawad sa Panginoon, kinorek ng Banal na Espiritu, sa pamagitan ng salita ng Panginoon yung buhay mo, then you will live. Mabubuhay ka talaga. You will enjoy even the times of crisis. Today's time of crisis. Ama, tumawag ako kay nanay ko. Sabi, nag-usap kami. Tapos, ano tawag dito, hindi ko sure. Time na yun, ba't hindi niya sinasagot? Pero that time, siya naman yung tumawag. Sabi ko kanina, nag-usap kami. Siya naman yung tumawag, then nag-usap nga kami. Tapos, nabanggit niya sa akin, kasi kinamusta niya ako eh. Sabi niya sa akin, sabi ng kuya mo, mukhang may natanggap ka daw ng malaki-laki ah. Sabi sa akin ganon. Kasi puro God is good. Puro sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Puro
Puro ganun yung nababasa nila sa ano ko. Yun yung nababasa nila. Tapos may mga pinopost ako, ganito, etc. Sabi ko kay nanay, Nay, kung alam nyo lang, kung ano yung hirap na meron kami ngayon. And yung hirap na meron kami ngayon, hindi yun dahilan para magmukmuk kami sa isang tabi. It is the right time to say that sa lahat ng panahon, sa habang panahon, Diyos ka sa amin, di mo kami pinabayaan. You know what happened to me last Tuesday, Wednesday, Thursday? Di ba na-aksidente po ako nung last time, 2 months ago, September, October, November. Thursday, nadali na naman po ako. Ang galing talaga. Naputol yung rod nung foot brake nung motor ko. Di umikot-ikot siya. Tapos doon pa rin sa pinangyarihan na yun kung saan nag-stack up yung yung throttle cable. Ikot-ikot na naman. So wiggle-wiggle na naman. Sabi ko, salamat sa Diyos. Ako na lang mag-isa yung nadali. Paano kung yung biyanan ko kasama kong nadali, di dalawa kami na aksidente? See? Hindi, sabi ko sa inyo, kapag ikaw na kay Kristo, hindi lang magiging praise the Lord, hallelujah ka kung magaganda yung mga nangyayari sa'yo. No, mas lalo mong ma-appreciate ang Panginoon. Kahit sa kabila ng mga struggles, crisis sa buhay. Bakit? Kasi sa panahon na wala kang ibang tatakbuhan, may Diyos na mismong lumalapit sa'yo. May Diyos na nagmamahal sa'yo. May Diyos na nakikinig, umuunawa sa'yo. Why? Wala ka na kasi dito nung nandito ka, buhay ka sa kasalanan mo, pray ka pa, Lord, sana madapa yung kaibigan ko, sana masaktan sila. This is your prayer. Pero ngayon na kay Kristo ka na, Lord, patawarin mo po sila kasi hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Sabi ng Bible, yung mga umusik sa iyo, panalangin mo. Yung mga umaaway sa iyo, mga nakasasakit sa iyo, love your enemies. And you know what the Lord will do to you? He will protect you all the days of your life. Kaya nga sabi ko, grabe si Lord, nagpadala na naman ng kanyang mga anghel. Nung time na yon, sabi ko, unti-unti ko na nga napagagamit yung braso ko, nakakapagmotor na ako, madadali na naman ako. Pero you know what? God is good all the time. All the time, God is good. Amen po ba? Sabi ko sa inyo, yung test nyo ngayon, magiging testimony niyo in the future. That God is good. Bakit? Kasi nga, iniligtas ka na niya mula sa kasalanan, iniligtas ka na niya sa kahatulang darating. Ngayon, kasama mo ang anak at ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula sa panahon na narinig mo, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, magsitayo po tayong lahat. Israelites naka-crossover sa Red Sea, naka-crossover sa Jordan, iniwan na nila yung nakaraan nila. Hindi na sila alipin. Okay? Pero yun nga, the bad thing is, nabuhay pa rin sila sa kasalanan. Pero the good thing is, God is with them. You know who you really are in Christ if the words of Jesus manifest in your life. Ito maganda. Sabi sa 1 Peter 2:9. Sister Lynn, may flash ako. Ngunit kayo isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kamanghamang kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kahangahangang kaliwanagan. Ang mga Kristiyano nagliliwanag, hindi gumagawa ng kadiliman. Ang mga Kristiyano nalalantad sa kanilang kasalanan, hindi sila nangunguna sa paggawa ng masama. Bakit? Yun ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Pedro. Isa kang lahing pinili, maharlik kang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng kahangahangang ginawa niya. You are chosen, you are God's elect.
You are to preach the gospel with your mouth and with your life. Only if you are already in Christ. And if not, ang sabi ng Bible, verse 26, sabi dyan, doon po ulit sa dati, Sister Lynn, 5:26 nandyan, I hope nakapasok po ito. Pakatandaan ninyo na darating ang oras at ngayon na nga nang maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sino mang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Now, ito po maganda. Jesus died on the cross for you, for me, for us. No? And the gospel has been shared. No? Ano yung gospel? Sapagkat ganyan na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya niya binigay ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The question is, do you believe? If you're not yet in Christ, the question is right now, right here, naniniwala ka ba? Sumasampalataya ka ba sa bugtong na anak na kaya kanyang iligtas? Sumasampalataya ka ba sa bugtong na anak na siyang katotohanan? Sumasampalataya ka ba sa bugtong na anak na siya ang anak ng Diyos? And if that's the case at hindi mo pa naipapahayag ang iyong pananampalataya, God is calling you right now at this very front. Kung gusto mong tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas sa harapan ng mga tao, then it's the right time. Ngayon ang panahon na ibigay mo ang iyong sarili at tanggapin ang Panginoon sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas.